Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. Meron ka bang savings account before na hindi na nagagamit? And then one day naisipan mo na gamitin ulit ito dahil napagtanto mo gusto mo ulit mag-save. Yun nga lang, hindi mo alam kung magagamit mo pa ito. Hindi mo nga alam kung close na ito or ano nang nangyari sa account mo. Paano kaya natin malalaman yung status ng account natin? In this video ay i-discuss natin kung ano yung dormant account, ano ang pagkakaiba ng dormant account versus sa closed account, and ano yung mga dapat nating gawin para magamit pa ang inyong mga account. Yan ang ating pag-uusapan for today's video. So if you are ready, let's begin. Meron kang online banking and then nakikita mo pa siya sa online banking mo, yun nga lang hindi mo siya ma-transferan or hindi ka makapag-transact either deposit or withdrawal, for sure, dormant na ang inyong mga account. Pero ano nga bang dormant account? Dormant account is a customer's account at a bank or other financial institution that has seen no activity with the possible exception of interest deposits for a long period of time. Sa madaling salita, ang dormant account ay ito yung mga account na wala kang naging transaction sa loob ng 2 taon. So parang naka-idle lang yung account ninyo. And then, di mo na siya magamit kasi naka-freeze yung account. Pero itong mga account kasi na ito yung may mga balance pa. So may laman pa yung account na to. Yun nga lang, wala ka lang talagang naging transaction ng matagal na panahon kaya siya nag-freeze. Dormant accounts are subject for dormancy fee that is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. So, ang ating mga dormant account ay hanggat hindi natin nare-reactivate ito ay nagkakaroon siya ng charge every month. So, regulated po ito and may approval po ito ni BSP. How much naman yung charges? So, depende po kay bank kung magkano yung dormancy fee nila. Pero with my bank, ang charge po nila ay 30 pesos per month. Meron tayong dormancy period. For savings account, 2 years na walang transaction yung account, doon siya nadodormant. While checking account naman is 1 year. And for dollar account, also 1 year. Ano ba malalaman if malapit nang madormant yung account mo? Usually, ang mga bank natin ay nagpapadala ng dormancy letter sa ating mga address para i-inform tayo na malapit nang madormant ang ating mga account. Kaya make sure natin na updated yung address natin doon sa ating mga records para nare-receive pa rin natin yung mga ganong letters. Yung iba kasi sa katagalan, hindi na sila nakakapag-update at hinahayaan na lang nila kung ano yung mga address na associate pa doon sa ating mga account. And katulad ng sinabi ko sa inyo sa mga previous vlogs ko na mandatory talaga na mag-update tayo ng ating mga information every 2 years sa ating mga savings account. Paano naman natin i-reactivate ang mga dormant account? So, syempre, ang mga dormant account ay pwede pa nating magamit basta ma-reactivate lang natin ito. Pero paano nga ba? Pupunta lang tayo doon sa branch of account natin kung saan tayo mismo nag-open ng ating mga account. And then, bibigyan nila kayo ng customer information sheet. Then, kailangan yung fill outan yon. So, parang subject for updating na rin talaga kayo. And then, of course, bibigyan nila kayo ng signature cards. Doon, ilalagay nyo yung signature nyo, yung specimen signature nyo. Siyempre, not all the time naman ay nagiging pare-pareho yung signature natin. So, kailangan mo rin i-update yung specimen card mo. And also, kailangan mo mag-provide ng valid ID para naman magkaroon yung bank ng kopya ng updated IDs mo.
once ma-encode na ang updating sa ating mga system, ay doon pa lang i-approve ng branch officer yung ating dormant reactivation. And once na successful na ma-reactivate sa aming system ang inyong updating, kailangan natin magkaroon ng any transaction sa account. Kunwari, gusto mong mag-deposit. Yung deposit naman natin, any amount yan. Kahit piso pwede. Basta magkaroon lang tayo ng transaction doon sa account na yun. Bakit pa kailangan ng transaction sa account or bakit kailangan pa mag-deposit or mag-withdrawal sa account? Kasi if in case na hindi tayo nagkaroon ng transaction doon sa account na yun, kinabukasan, babalik ulit siya sa pagka-dormant. Kaya nire-require ng ating mga bank na after reactivation ay magkaroon tayo ng transaction sa ating mga account. What if nasa abroad ka naman? Or hindi mo maasikaso kasi busy ka? Ano naman yung magiging impact sa'yo nun? Since may dormancy fee nga ang ating mga dormant account, hanggat hindi mo nare-reactivate yung account mo, ay nagkakaroon nga ito ng charges per month. So, if in case na yung account mo ay may balance pa at nami-maintain mo naman yung maintaining balance ng account mo, ang mangyayari is nakakain ng dormancy fee yung balance ng account mo. And then may tendency na once makain niya yon, ay baka bumaba na to doon sa maintaining balance mo. So, magbi-below maintaining balance ka na. Mangyayari, pag nag-below maintaining balance ka na, is matcha-charge pa ng service charge yung account mo hanggang sa maubos yung laman ng inyong mga savings account. Kaya pinapayuhan natin yung mga may dormant account as much as possible, maasikaso or ma-prevent na agad yung pagka-dormant ng ating mga account para hindi na mangyari yung mga ganong sitwasyon. And of course, kung wala ng balance yung account mo at zero, may tendency na mag-close na yung account mo at tuluyan mo nang hindi magamit ito. Pero pwede bang iba yung magpunta? Or pwedeng via representative kasi busy nga or nasa abroad nga yung may-ari? Ang sagot dyan ay hindi po. Nire-required po talaga ni bank na kailangan si account holder ang pupunta sa branch para ma-reactivate yung mga dormant account natin. Since updating nga ito ay kailangan nandoon ka talaga mismo. Tulad sa amin, sa aming bank, once nag-update kami, need namin na picturean yung kliyente. Kasi once na in-update namin, kailangan ma-update din yung picture ng client doon sa mismong system. Of course, protection din ng ating mga account holders yon. Kaya kailangan nating i-verify lahat ng mga information and kailangan natin i-authenticate lahat ng mga documents na ipinapasa sa amin. Example, via representative, yung pumunta sa branch. Malay ba namin kung ikaw ba talaga yung nag-sign mismo doon sa mga documents na ipinasa niya. Kaya kailangan talaga ay physically present ka during pag-fill out ng ating mga customer information sheet and also yung pag-sign doon sa specimen card. Ano yung mga possible way para ma-prevent yung pagka-dormant ng account? Unang-una dyan ay i-monitor mo yung account mo. So, nasa digital age naman na tayo and monitor mo naman siya through online banking. So, may access ka kaagad sa inyong mga online banking. Monitor mo talaga yung account mo, alam mo kung kailan yung huling transaction mo dyan. So, doon pa lang bago ka mapunta sa sitwasyon na dormant na yung account mo, ay kailangan i-avoid mo na agad siya. Magkaroon ka ng mga transactions regularly. Mag-bank transfer ka, mag-deposit ka, o kaya mag-withdraw ka ng any amount para lang meron kang mga transaction at maiwasan mo yung mga ganong sitwasyon para hindi rin abala para sa'yo. What if close na ang account? Magagamit mo pa kaya ito? The answer is no. Once na nag-close ng account natin, ay hindi na siya mariri-open uli. At kailangan mo na ulit mag-open ng panibagong account. So, panibagong requirements na naman para sa pag-o-open. Paano naman kung joint account yung na-dormant na account? Kailangan ba pareho kayo na doon sa branch or kahit isa lang? So, regardless kung
or account yan or end account yan, kailangan pareho kayong physically present during the reactivation of account. Kaya dapat maging responsible tayo sa ating mga deposit account. Lagi natin silang i-monitor para maiwasan natin na ma-charge tayo at maubos yung laman ng ating mga savings account. At hindi na tayo umabot sa mga ganitong sitwasyon na kung kailan ubos na yung laman ng account natin, doon lang tayo magiging aware na wala na pala siya. And I hope na na-explain kong mabuti yung tungkol sa dormant account. And sana na-address ko lahat ng mga tanong tungkol dito. If you have any bank inquiries, I feel free to comment down below lang. And natatry nating sagutin yan isa-isa. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!